Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are commemorating the Palm Sunday of the Lord's Passion. This Sunday, we are beginning our Holy Week. Today, our palm branches are blessed in order to commemorate or remember the entrance of our Lord to the city of Jerusalem, where the crowd welcomed him as they waved their branches in welcoming Jesus in his entry to the city of Jerusalem. But this entry of Jesus to the city of Jerusalem, it's not just the ordinary movement of Jesus of going to a particular city, but it symbolizes the entry of Jesus in his final acts of revealing his real identity as the only begotten Son of God who who came into our world to save us from our sins and death. Sa ating pagninilay ngayong linggong ito, nais ko munang gamitin yung hashtag na ginagamit ng mga kabataan ngayon na SKL, na ibig sabihin, share ko lang. Ginagamit nila itong hashtag na ito kapag po mayroon silang idea na hindi nila matago sa kanilang sarili. Kaya kapag po sasabihin nila ito, gagamitan nila ng hashtag SKL, share ko lang. Ginagamit nila ang hashtag SKL, share ko lang, kapag po mayroon silang irrelevant na topic o ideas na gusto nilang ibahagi, o kaya naman meron silang biglang babanggitin na kwento o topic na hindi naman ito tinatanong o pinag-uusapan. Kaya sasabihin nila, share ko lang. Sa linggong ito, nais ko pong gamitin itong SKL na to, hindi para gusto ko lang i-share yung ideas ko. Pero sana po sa ating pagninilay ngayon ng paggunitan natin ng pagpasok ni Jesus sa bayan ng Jerusalem, nais kong tignan natin kung sino nga ba yung winawagaywayan natin ng mga palaspas sa linggong ito. Sino nga ba itong Jesus kung saan atin pong sinasalubong habang ating winawagayway ang ating mga palaspas. Sa ating pagninilay, meron din po tayo ngayong SKL. Sa unang pagbasa mula sa libro ni Propeta Isaias, ang imahe ng Diyos na pinapakita dito ay ang suffering servant. Pinapakita sa atin dito ang Diyos na nagdurusa. And so we wonder why we are attracted to our God who is suffering, a God who is really in pain. Tayong mga tao, ayaw natin ng hapis, ayaw natin ng bighati, ayaw natin ng tayo ay nahihirapan. Pero bakit tayo ay tila namamagnet sa imahe ng Diyos na nagdurusa? Ngayon po, itong imahe ng Diyos na nagdurusa ay isang paalala sa atin na hindi naman talaga tayo nag-iisa sa ating pagdurusa. Ipinapaalala sa atin na may una nang naghirap, nakaranas ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. And so we cannot say, I am alone in my battle. The image of the suffering servant, the image of the suffering Lord, gives us the courage to move forward because we know and believe that our God understands us. And as He understands our situation, what we are going through in life, we are being assured that God does not only understand us, but He also accompanies us in our suffering, in carrying our crosses in our lives. Kaya po sana ito pong Diyos na nagdurusa, naghihirap, ay isang pag-asa para sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pinagdaraanan,
sapagkat may Diyos tayong nakakaunawa at sasama sa ating pagtahak ng mga pinagdaraanan natin sa buhay. Pangalawa pong imahe ng Diyos sa ating pagninilay ay mula sa ating ikalawang pagbasa ngayon, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. At ito yung kenosis of God. And so we are given a kenotic image of our God. Sabi dito, though He was in the form of God, He did not regard equality with God as something to be grasped, but emptied Himself, taking on the nature of a servant, made in human likeness, and in His appearance, found as a man. Kaya po itong kenosis ni Jesus o yung emptying of Himself, when Jesus emptied Himself and became like us except sin. Siya ay Diyos, ngunit naghubad ang Diyos upang lang makiisa sa atin. Ibig sabihin nito, ang Diyos nagpakababa, ang Diyos nagpakumbaba para sa atin. Sinong makakagawa niyan sa atin? Na kung tayo yung nasa posisyon, tayo yung nakapag-aral, tayo yung matalino, magaling, tayo yung may pera, sino sa atin kapag nasa itaas tayo ang bababa para sa ibang tao, sino sa atin ang magpapakababa para lamang magpakahirap sa mga taong tila naman patapon? Sa palagay ko, walang makakagawa niyan. Pero ang Diyos natin, nagpakumbaba, nagpakababa, hinubad niya ang kanyang sarili, naging kagaya natin, pero lamang sa kasalanan, upang tayo ay kanyang makasama, upang maunawaan tayo at maunawaan natin na mayroong Diyos na kapiling natin. Kaya po sana ito yung ating maramdaman, na ginawa na ng Diyos ang lahat-lahat, nagpakababa na ang Diyos, nagpakumbaba ang Diyos para sa atin. Ngunit tayo yung paulit-ulit na lumalayo, tayo yung paulit-ulit na tila nume-reject sa ating Diyos, tayo yung paulit-ulit na tumatraydor sa Diyos, tayo yung paulit-ulit na tumatakbo palayo sa Diyos. Kaya ang Diyos, eto na, ibinigay na ang lahat. Kaya minsan tayo yung makapal ng mukha, na paulit-ulit nating ginagawa yung pagkakasala natin sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Yes, Jesus, ang Diyos natin, nagpakumbaba para sa atin. Kenosis of God. Pero bakit ba ito ginawa ni Jesus? Bakit kailangan pa ng Diyos na magdusa, maghirap, mamatay sa krus? Para lamang iligtas tayo. Ito yung letter L. Pinapakita sa atin ng Ebanghelyo natin, ang Diyos natin ay pag-ibig. Siya yung pag-ibig na nagkatawang tao, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po pinapahayag sa ating Ebanghelyo ngayon na lahat ng ginawa nilang pambabastos, ang ginawa nilang pagpapahirap sa ating Panginoon, ang lahat na to ay tiniis ng Diyos. Kasi nais ng Diyos na ipahayag sa atin, hindi lamang nananalo ang Diyos, pero ipahayag sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na kahit na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig, ninais pa rin ng Diyos na mahalin tayo, ninais pa rin ng Diyos na magsakripisyo para sa atin. Kaya po sa ating pagdiriwang ng mga mahal na araw,
Ipinapahayag muli sa atin ng Diyos kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na kahit na gaano tayo naging makasalanan, kahit na gaano naging kapangit ang ating nakaraan, nariyan si Jesus nagsakripisyo sapagkat mahal na mahal tayo. Sapagkat kailanman hindi nagbago ang tingin ng Diyos, tayo pa rin ay mahalaga, mahal na mahal ng Diyos at aalagaan ng Diyos magpakailanman. Ito po yung Diyos na ating sasalubungin ngayong araw na ito. Ang Diyos na nagdurusa, suffering servant God. Ang Diyos na naghubad ng kanyang sarili, nagpakumbaba para sa ating lahat, kenosis of God. At ang Diyos na pag-ibig, na inalay ang kanyang sarili, pinagtiisan ang lahat-lahat, kasi tayo ay mahalaga sa Diyos, mahal na tayo, at aalagan tayo magpakailanman sa ngalan ng pag-ibig. SKL, share ko lang, ito ang ating Panginoon, ito sana ang ating pagninilay sa araw na ito. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.